Noong isang linggo, natunghayan natin kung gaano kalawak ang habag at awa ng Diyos. Ngunit napagtanto din natin na ang awang ito ng Diyos ay dapat tumbasan ng linaw ng pag-iisip ng tao na handang tumanggap ng kanyang kamalian. Ang linaw ng isipang ito ang siyang halimbawa ni Pablo na tumanggap at nagkumpisal na siya isang makasalanan tulad natin kung kaya't malaki ang kanyang pasasalamat sa Diyos na nagpatawad sa kanya. Sa Ebanghelyo naman ng isang linggo ay nakita natin na ang kakulangan ng lawak ng pangunawa ng nakatatandang kapatid ay nagbunsod sa kanya upang salubungin ng galit at tampo ang kapatawarang ipinagkaloob ng kanyang ama sa nakababatang kapatid. Nagsara ang isipan ng kuya. Nagpinid siya ng kanyang puso sa kanyang kapatid. At ang siradong puso at isip ay nagpuyos sa galit at panibugho sa kanyang ama. Kung gaano kaluwang ang pagtanggap ng ama sa kanyang alibughang anak, ganon din naman kakipot ang puso at damdamin ni kuya sa kapatid na nalihis ang landas. Ngunit nagbalik tanaw, nagbalik loob at pinagkalooban ng balik dangal. Lawak ng isipan at lalim ng pangunawa ang paksa natin sa araw na ito. Ang taong makitid ang isipan ay sakim, madamot, mapagbilang. Ito ay nagbubunga ng kadayaan tulad ng binabanggit ni Amos sa unang pagbasa. Subalit malinaw ayon kay Amos na ang Diyos ay nasa panig ng mga pinagsasamantalahan, ng mga inaapi at ng mga walang kaya. Lawak din ng pangunawa ang sinasaad sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Ipinagtatagubilin niya na ipagdasal ang mga namumuno at mga may kapangyarihan upang mabuhay ng tahimik at mapayapa ng may debosyon at dangal. Ang panahon natin, lalo na ang ating lipunan sa Pilipinas, ay nababalot ng lahat ng uri ng kadayaan at katiwalian. Hindi natin sukat akalain na ganito pala kalawak ang problema sa droga. Mapababa, masa itaas, wala na tayong mapili. Mapa sa mga nasa kapangyarihan, mapa na sa baba at pinamumunuan, mapamayaman at mapamahirap, ang bayang Pilipino'y tila balot na balot ng lahat ng uri ng pang-aabuso at pagsasamantala sa kapwa. Kung ang bilang ng mga trangkadong mga kalye ang ating pagbabatayan, mistulang wala ng tiwala ang mga Pinoy sa isa't isa. Puro nakakandado ang mga lansangan, puro gwardyado, puro na lang checkpoint ang makikita natin saan man tayo magpunta. Sa halip na lawak at luwang ng isipan at saloobin, ay nababalo tayo ng iba-ibang uri ng kakitiran ng saloobin at isipan. Isa sa mga saloobing lubhang kinakailangan ng ating lipunan ay ang lawak ng isipan at ang saloobing na ipakikita sa wastong paghusga at tamang karunungan. Ang salitang ginamit ni Lucas ay phronesis, na sa Ingles ay katumbas ng tinatawag na practical judgment o kakayahang magpasya ng wasto at angkop sa hinihingi ng pagkakataon. Kalakip ng wastong pagpapasyang ito, ang kakayahang magbalangkas ng isang tuntunin o isang balak na magbubunga ng inaasahang kahihinatnan. Kasama sa lalim ng pangunawang ito, ang kakayahang gamitin ang lahat ng maaaring gamitin matupad lamang ang binalangkas na balak o adhikain. Karunungang praktikal ang pinag-uusapan natin dito. Karunungang hindi bunga ng mga aklat, bagkus bunga ng kakayahang basahin ang kahulugan na napapaloob sa kabuuan, hindi lamang sa maliliit na aspeto ng isang usapin. Ito ang kalawakan ng isipang kailangan upang maunawaan ng lubos ang talinghaga ni Kristo sa araw na ito. Sa biglang wari ay parang leksyon ito sa kadayaan. Ang mismong kadayaang kinukondina ng unang pagbasa mula kay Amos. Subalit hindi ito ang puntong tinutumbok ng talinghaga. Ang leksyon ng Panginoon ay walang kinalaman sa pandaraya at pagsasamantala sa kapwa. Ang ikinikintal niya ay ang karunungang magbubunsod sa atin upang gawin ang lahat
ng magagawa kung ang pakay ay ang kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, hindi pinuri ni Kristo ang kanyang kadayaan. Ang pinuri niya ay ang kanyang karunungang praktikal na naghatid sa kanya upang magbalak, kumilos at gumawa upang makamit ang isang napakahalagang pakay na may kinalaman sa kaligtasan ng sarili at ng ibang tao. Ayon sa Panginoon, higit na maalam ang mga anak ng kadiliman makipagtrato sa katulad nila kaysa raw sa mga anak ng kaliwanagan. Malalim at masalimuot ang suliraning bumabagabag sa ating lipunan. Salasalabat na ang kultura ng korupsyon o katiwalian. Malalim na ang ugat ng kasalanan sa lahat ng antas ng ating buhay, personal at buhay pampubliko. Matibay ang ugat ng droga na sa buong Pilipinas pala nangyayari. Ang mga kampo ng kadiliman ay lubhang matatalino at bihasa na paikot-ikutin ang ulo at isipan ng marami. Hindi na natin matukoy kung sino nagsasabi ng totoo at kasinungalingan, kung ang pagbabatayan lamang ay ang radyo, TV, pahayagan at ang social media. Malinaw na hindi sapat ang maging mabait lamang. Ang mga nasa kabilang panig ay lubhang marurunong at madudulas sa salita at pag-iisip. Ang mga tagasunod ng Panginoon ay hindi dapat mahuli at mapag-iwanan. Ito ang paghamon ni Kristo sa atin, ang magsikap magkaroon ng lawak ng pangunawa at karunungang praktikal upang harapin ang salisalimuot, salasalabat ng mga suliranin sa ating bayan. Ito ang lawak ng pangunawa na nagbubunga ng karunungang mapagpalaya, kaalamang ginagamit para sa ipagkakamit ng kaliwanagang walang hanggan. Kailangan po natin ng karunungang ito. Ipagdasal po natin ito at pagsikapan. At ito po mga kapatid ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso na nagsasabing salamat po at pagpalain kayo ng poong may kapal.